Noong unang panahon, ang Venezuela ay isa sa pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa sa Latin America. Isa itong bansang pinagpala ng likas na yaman, lalo na ng langis. Maraming taon na ang nakalipas, libre ang edukasyon, abot kaya ang pamumuhay at may pag-asa ang karamihan sa mamamayan na magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit pagdating ng kasalukuyan, ang bansang ito ay kilala na ngayon sa kagutuman, kakulangan ng gamot, pagbagsak ng ekonomiya, at sa milyon-milyong mamamayan na napilitang iwan ang sariling bayan. Ang tanong na bumabagabag sa marami ay simple ngunit mabigat. Paano bumagsak ang isang bansang napakayaman? Upang maunawaan ito, kailangang balikan ang pinagmulan ng Venezuela bilang isang bansa. Noong 1811, ito ay naging malaya mula sa pananakop ng Espanya sa pamumuno ng bayaning revolusyonaryo na si Simon Bolivar. Matapos ang kalayaan, hindi naging madali ang landas ng bansa. Sunod-sunod ang kudeta, pamumuno ng militar, at kawalan ng matatag na sistema ng pamahalaan. Sa loob ng maraming dekada, ang Venezuela ay tila isang bansang naghahanap pa ng sarili nitong direksyon. Nagbago lamang ang lahat nang matuklasan ng napakalaking reserba ng langis noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Noong 1950s hanggang 1970s, pumasok ang napakalaking yaman sa bansa. Ang Venezuela ay mas mayaman pa kaysa sa ilang bansa sa Europa. Mura ang gasolina, lumago ang mga lungsod, at dumagsa ang mga oportunidad. Tinawag pa ito noon bilang Saudi Arabia ng South America. Ngunit sa likod ng kasaganahan, may malaking pagkakamaling unti-unting nabuo. Ang buong ekonomiya ng bansa ay halos umasa lamang sa langis. Hindi na paunlad ang agrikultura. Hindi pinatibay ang lokal na industriya. Isang pinagkukunan lamang ng yaman ang bumuhay sa buong bansa. At tulad ng isang bahay na iisa lamang ang haligi, nang manghina ang haliging iyon, nagsimulang gumuho ang lahat. Noong dekada 1980, bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito ang pagbagsak ng ekonomiya ng Venezuela. Tumaas ang utang ng gobyerno, lumubo ang presyo ng bilihin, at mas lalong naghihirap ang mahihirap. Noong 1989, sumiklab ang malawakang kaguluhan na tinawag na Caracazo. Libo ang namatay at tuluyang nawala ang tiwala ng mamamayan sa tradisyonal na pamahalaan. Mula sa galit at pagkadismaya ng bayan, isang bagong lider ang sumulpot. Ang kanyang pangalan ay Hugo Chavez, isang dating sundalo na nangakong wakasan ang korupsyon, ipagtanggol ang mahihirap, at ibalik ang yaman ng bansa sa mamamayan. Noong 1999, nanalo siya bilang Pangulo. Sa simula, maraming umasa. Ginamit ang kita ng langis sa malawakang social programs, libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, at tulong sa mahihirap. Para sa marami, si Chavez ay simbolo ng pagbabago. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumakas ang kontrol ng pamahalaan. Kinontrol ang mga pribadong kumpanya, itinakda ang presyo ng bilihin, at pinalawak ang kapangyarihan ng Estado sa halos lahat ng aspeto ng ekonomiya. Habang mataas ang presyo ng langis, gumagana ang sistema. Ngunit nang muling bumagsak ang presyo ng langis, doon nagsimulang lumitaw ang tunay na problema. Wala nang sapat na pondo ang gobyerno. Maraming negosyo ang nagsara. Humina ang produksyon ng pagkain at produkto. May pera ang mga tao, ngunit wala silang mabili. Nang pumanaw si Hugo Chavez noong 2013, iniwan niya ang isang bansang lubos na nakadepende sa kanya at sa sistema na kanyang itinayo. Pinalitan siya ng kanyang kaalyado, si Nicolas Maduro. Ngunit wala siyang karisma ni Chavez. Sa kanyang pamumuno, mas lumala ang corruption, mas humigpit ang kontrol, at mas bumagsak ang ekonomiya. Dito nagsimula ang hyperinflation. Nawala ng halaga ang pera ng Venezuela. Ang sahod ng isang buwang trabaho ay hindi na sapat para sa isang araw na pagkain.
Ang mga tao ay pumipila ng oras para sa tinapay, gamot, at pangunahing pangangailangan. Ang iba ay naghahalongkat ng basura para mabuhay. Milyon-milyong Venezuelans ang napilitang lumikas, palabas ng bansa, iniwan ng pamilya, tahanan, at alaala. Lahat para lamang mabuhay. Samantala, pumasok ang impluwensya ng mga panlabas na puwersa. Ang United States at iba pang bansa ay nagpatupad ng economic sanctions, kinuwestiyon ng halalan, at tinuligsa ang pamahalaan. Sa kabilang banda, sinuportahan ng Russia at China ang gobyerno kapalit ng impluwensya at langis. Ang Venezuela ay naging larangan ng pandaigdigang tensyon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang pamahalaan sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kontrol sa militar, pagkain, at takot. Ang tulong ay ibinibigay kapalit ng katapatan. Ang gutom ay naging sandata. Ito ang araw-araw na buhay ng karaniwang Venezuelan. Isang inang walang gatas para sa anak, isang matandang walang gamot, isang kabataang tumigil sa pag-aaral hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa kawalan ng sistema. At sa likod ng bawat istatistika at balita, naroon ang tahimik na paghihirap ng ordinaryong mamamayan. Mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay dahil kailangang mangibang bansa ang isa para buhayin ang mga naiwan. Mga propesyonal na naging tagahugas ng pinggan o tagalinis sa ibang bansa, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil wala ng kinabukasan sa sariling bayan. Ang pangarap na minsang abot kamay ay unti-unting napalitan ng simpleng hangaring makakain kinabukasan. Habang lumalala ang krisis, mas sumigpit ang pamahalaan. Ang mga tumututol ay tinawag na kaaway ng Estado. Ang mga nagpoprotesta ay hinaharap ng dahas. Ang media ay pinatahimik. Sa ganitong paraan, ang takot ay naging bahagi ng araw-araw na buhay. Hindi na lamang gutom ang kalaban ng mamamayan, kundi pati ang pangambang magsalita. Sa paningin ng mundo, ang Venezuela ay naging simbolo ng kung paano maaaring bumagsak ang isang bansa kapag ang kapangyarihan ay napunta sa iilan at ang boses ng mamamayan ay nawala. Isang bansa na may napakalaking reserba ng langis, ngunit kulang sa pagkain. Isang bansa na may likas na yaman, ngunit kapos sa pag-asa. Ang mga parusang pang-ekonomiya, bagamat layong pilitin ang pagbabago, ay lalo ring nagpalala sa araw-araw na buhay ng karaniwang tao. Mas nahirapan ang pagpasok ng gamot, mas kumonti ang pagkain. At sa gitna ng tunggalian ng mga makapangyarihang bansa, ang karaniwang Venezuelan ang patuloy na nagdurusa. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga nananatiling umaasa. May mga guro na patuloy na nagtuturo kahit walang sapat na sahod. May mga doktor na naglilingkod kahit kulang ang gamit. May mga magulang na patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa gitna ng dilim, may mga mumunting ilaw ng katatagan. Ang kasaysayan ng Venezuela ay isang masakit na aral. Ipinapakita nito na ang yaman ng isang bansa ay hindi nasusukat sa langis, ginto, o salapi. Nasusukat ito sa tibay ng mga institusyon, sa pananagutan ng mga namumuno, at sa kalayaang ipaglaban ng mamamayan ang kanilang kinabukasan. At habang patuloy na hinahanap ng Venezuela ang landas patungo sa pagbangon, nananatiling bukas ang tanong para sa buong mundo. Matututo ba tayo sa aral ng kanilang kasaysayan o hahayaan nating maulit ang parehong trahedya sa ibang panig ng daigdig? Dahil ang pagbagsak ng Venezuela ay hindi lamang kwento ng isang bansa. Ito ay babala na ang maling pamamahala, kapag pinabayaan, ay kayang wasakin kahit ang pinakamayamang lupain at ang pag-asa ng isang buong sambayanan. Thank you for watching. Please like and subscribe. And